Itong sandali lang, Umar. Ikaw bang nagsulat nito? Ako, Ustad. Bakit nasabi mo na si Jesucristo ay walang basbas galing sa Panginoon yung pagsamba sa Kanya? Bakit nasabi mo? Kasi po, si Jesus Christ mismo ay nagsabi sa Mateo City, City 20. Ito luma na yata ito yung glasses eh. Luma na yan, Umar, ano? Okay. Anong sinasabi dito? Pakibasa nga, anong sinasabi dyan? Ha? Ito ang sinasabi. Pagdating sa huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, ha? Nag-aral po kami. Ha? Alam mo, itong City 22, yung sinasabi nga on that day sa English, many will say to me, ha? Maraming magsasabi sa akin, Diyos ko, ha? Sabi niya, kami po ay nagpalabas ng mga demonyo. Di po ba? Nagpapalabas po siya ng demonyo, bigyan ng tubig. High blood yata ito eh. Okay. Nagpapalabas po ng mga demonyo. Itong siguro ito, kahit basahin natin. Babasahin na dito, Ibrahim. Halika dito. Basahin mo na. 22. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in thy name? And in thy name we cast out devils. And in thy name. Okay. Tingnan ko, baka iba yung sinabi ko. Mateo 7:22. Omar, yung eyeglasses mo, anong taon pa yan? Nakaraan lang, Ustad, Nakarang taon. Hindi, 6 months lang. 6 months, dapat papalitan na. Okay. Many will say to me, di ba? Many will say to me, on that day, Lord, sige nga, ikaw daw magbasa kung klaro. Tingnan natin yung eyeglasses mo. Civil engineer, ha? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we see not prophecy in your name? In your name, drive out demons and perform many miracles. Tapos ang sagot ni Jesucristo, then I will tell them plainly. Sasabihin ko sa kanila sa klaro. So, I never knew you. I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Sabi niya, away from me, you evildoers. Sino yung mga taong tinatawag na evildoers? Yung mga taong ano? Gumagawa ng mga masama, mga katampalasan, sila po. Hindi, yung mga taong tumatawag ni Jesucristo, Lord, Lord. Di ba? Pag tumawag ka ni Lord, si Jesus ang yung Lord mo, ay, diablo ka. Ayon sa Biblia, hindi tayong nagsabi ha. Ulitin ko sa Tagalog, may Tagalog din. Baka isabihin nila sa translation nyo yan. Asan Tagalog? Ito na. Walang Tagalog. Walang Tagalog. Lord, Lord. Ang sinabanggit dito, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in thy name? And in thy name we cast out devils. And in thy name we do great miracles. 23. And I will tell unto them, I will prophesy unto them. Sa kanila, sino sila? Yung nagtawag ng Lord, Lord. Lord. Sino tinatawag na Lord? Si Jesus Christ, Ustad. Sila ang tumawag kay Kristo nga Lord, Lord. Anong sinasabi ni Kristo? Get out from me, you evil doers. Yung gumagawa ng mga kalapastangan. Yung mga evil doers, yung mga diablo. Sino sila? Yung mga taong tumawag ni Kristo na Lord, Lord. Bagang sa, ano yung sa Tagalog ang Lord? Panginoon, Panginoon. Ikaw, nagtawag ka ni Kristo noon na Panginoon? Noon, Ustad, noong panahon. Diablo ka noon. Noon. Hindi tayo nagsabi niyan, ha? Biblia? O paano na lang? Baka sa ibang Biblia, iba doon. Tingnan mo nga yung today's English, yung news, good news. Baka sabihin nila, ibang Bible yun eh. So tingnan natin dito. Matthew chapter 5. Chapter 7, verse 22 hanggang 23. Baka masama yung Bible na yun. Baka sa Katoliko yan. Sige. 22. Sa 22. Anong Bible ito?
Good News Bible. Grabe. To this English version. Okay. Sabihin na dito naman. Okay. Ako na lang magbasa. Kano lang, Ustad? Okay. Nagustuhan mo rin ano? Okay. When the judgment day, sigurado ka ha? 7:20 to. 7:22. When the judgment day comes, ibang terminology, no? Okay? Many will say to me, Lord, Lord, in your name we spoke God's message. By your name we drove out many demons and performed many miracles. 23. Then I will say to them, I never knew you. Get away from me, you wicked people. Wicked, grabe. Wicked, ano bang wicked? Bastos. Wicked people. Wicked people. Meaning, if you call Jesus Christ Lord, you are belonging to wicked people. If you call Jesus Christ Lord, you are wicked. Wicked. According to the Quran, no. It is according to Bible. the Bible. So, kasama naman ito. Sino bang magtanong dyan? Pwede na, mag-welcome na Pwede na, tayong tanong. Pwede na. Pwede na. Handa ka na magsagot. Yes, Ustad. Oo, kung di mo makakayang sagutin, sabihin mo sorry. Sige brother. Sa abot ng mga kaya, Tanongin Ustad. niyo ito. Ito, tanongin nito. Biblia ito ha. Huwag niyong kalimutan. Matthew chapter 7, verse 22, 23. Na pag tumatawag kay Lord kay Kristo, wicked kayo dito. Wicked people, evildoers pa. Evil doers pa. Oh, Wicked pa. evildoers. Doon, grabe naman. Yung King James version. Sige na, magtanong ka. Dito ka. Nabigyan ka ng regalo kanina? Wala pa. Sige na, ngayon wala na. Halina. Halika niya. Sige, handa ka na sa tanong niya. Handa na, Ustad. Sige na, Hindi tayo lumabas dun sa topiko Dun sa verse na yun Sige, Oh. 7:22. Oh. Sino yung mga tumatawag doon ng Panginoon na Panginoon? Sino mga tao na yun? Grabe. Sino daw yung mga tao na yun? Yung nagtawag na Lord, Lord kay Kristo. Sino yon? Sa kapanahonan na isa sa kapanahonan na yun. Sa kapanahunan ngayon daw. Ulitin ko ha. Hoy, mahaba ding balbas. Maswerte ka, walang balbas itong tinatanong mo. Ikaw ba'y nag-ahit or natural yan? Natural, Ustad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Natural. yan ha. Alhamdulillah. Mit- Gawa ng Panginoon yan, di gawa mo yan ha. So ang tanong niya, sino yung mga tao na tumawag sa kapanahonan ngayon? Sino yung mga tao tumatawag kay Hesus Kristo na Lord? Grabe, wala dong street daw. Grabe na. Sino yung mga tao ngayon na Ang tumawag? misis mo, Muslim na? Alhamdulillah. Hindi na Muslim na. Kasi baka matamaan yung misis ba? Impronto. Ano? Sige. Ang mga tumatawag na Lord, Lord sa kapanahonan ngayon kay Jesus Christ, ay yan yung mga Kristiyano, Ustad. May ebidensya ka? Grabe naman dito. Nagtanong pa ng ebidensya. Ano ba, kriminal ka? Sino ba sa ngayon ang mga tumatawag na Lord, Lord kay Jesus Christ, kundi sila mga kakristyanuhan? Ang sakit naman yan. Sakit naman. Ngayon nga, nagtanong nga tayo, sino nga nga dito? Grabe naman kayo. Ngayon, sige nga, magtawag niyo. Sino ang tanong ito? Ha? Diablo? Pag tumatawag ka ni Kristo na Lord, Lord, ay yung mga tao na yan ay mga Diablo? Ayon sa... Biblia ang nagsabi ha? Wicked people, Good News Biblia ang International. nagsabi. Eh, hindi tayo. Pwede magdugtong. Pwede magdugtong. Pero naman, grabe ka naman. Ikaw, may naklas sa yung teacher, nurse, Christian, tapos gaganon ka magtanong. Huwag mo naman masyadong halata ka na ha. Sobra ka na. Ha? Ikaw din, ayusin mo yung sagot mo ha. Huwag mo akong sasaktan. Ha? Eh hindi nang... Tanong. Sige nga. Grabe kayo magtanong ha. Nakapabor lang kayo. Sino po ba dapat sambahin? Sino daw dapat sambahin? Yun po ang paksa nyo eh. Ang dapat po nating sambahin sa ngayon ay si Allah dahil mababasa po natin sa Quran 112 verse 1 ang sabi, Kul huwallahu ahad. Grabe. Kasi Muslim kayo. Eh kung Kristiyano, magbuot mo. Eh sandali lang eh. Buot, ano bang buot sa Tagalog? Magbuot mo. Pakialam nyo. Muslim kayo, Allah ang sinasamba nyo. Eh kung kami ang Kristiyano, si Jesus Christ, anong pakialam nyo? Hindi ako sumagot sa tanong. Okay, ngayon, Ha? dito sa Kapulungan, Ustad, maghanap tayo dito ng Arabo. Arabong Muslim, Arabong Kristiyano. Tanungin natin sila kung ano ba talaga ang sinasamba, anong pangalan ng
Diyos nila, yung Kristiyanong Arabo. Arabo lang kasi. Arabo kasi Allah. Kung amin yung English, Jesus. Ikaw, halika. Halika dito. Sandali lang, huwag sasagot daw eh. Halika dito, sasagot daw. Di ba nagbuklat ka ng Biblia, di ba? Hayaan mo ang Biblia sasagot sa tanong mo. Basa John 17:3. 17.3 daw. Basahin naman natin. Tinuruan pa kanya. Diyan. John 17.3. Inom ka muna ng tubig. Ayusin mo muna. Ha? Ano daw yung ano? Ano yung tanda mo yung tanong niya? John 17:3. Ang sinasabi yung Ustad. Okay. Ito. This is eternal life. This is Yes. eternal life. Sige. That they would know thee. Okay. 17.3. Sinasabi dito. 17.3. Saan naman 3 dito? Nandito. Okay. An eternal life, kasi ito ay Good News Bible. An eternal life means to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, whom you sent. Ibig sabihin, anong pagkakaintindi mo sa Biblia? Ka nga, ikaw nagturo dito. Anong pagkakaintindi nito? Explain mo nga. Whom you sent. Di, may karugtong din, Ustad. Sabi March 12:59. Oh, sige. Ano ba yan? Explain ko na, Talon-talon ka. Wala kang Explain ko na. talon-talon ka. Para kang Iglesia ni Cristo. Talon-talon. Pag basa, huwag kang tatalo ng ibang ano. Oh. Ano, Tagalog ko? Tagalog ko. Tagalog mo. Anong ibig sabihin yan? Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala mo ang isa at tunay na Diyos, at ako si Jesucristo ang propeta na kanyang sinugo. Prophet. Grabe. Translation mo yan eh. Wala naman prophet dito na sulat eh. Dagdag bawas ka yata eh. Kanyang sugo. Sugo, hindi propeta. Whom you sent. Sugo, kung you say. Good news kasi Diyos yan eh. Oo. Oo nga, walang problema dahil Muslim kayo. Ulit din naman kayo pakialaman eh. Diyos na Bakit pakialaman nyo ang Kristiyano? Biblia nga pinasagot ko, dahil paniwala niya. Ha? Bisaya. Grabe naman. Sandali lang, relax. Pakialaman ko mga Kristiyano. Dong, sigurado ka, tubig ang minimum mo ha? Dili gasolina. Nag-inom kang tubig ganihan, hindi gasolina. Kasi kung mainit, gasolina. Kaya naman, pakialaman ko ang Kristiyano. Isa lang ang kamay, maghawak ng dalawa. Kahit panagutan ko rin sa kanila ang kanilang kabilang buhay. Kung sila mapunta sa impyerno, hindi ko nasabi ang totoo. Panagutan ko rin. Kaya sinabi ko sa inyo, sambahin na nag-isa ang Diyos. Siya lang lamang. Huwag kang sumamba kay Kristo, siya ay tao, tinuli. Wala ito na gituli. Ito nga. Ikaw, sabi mo, tubig yung iniinom mo. Hindi lang tubig yung iniinom eh. Ha? Crudo. Oh, premium. Si Kristo, wag na to. Relax lang kayo. Kayo mga Muslim, masyado kayo talagang mainit ang ulo. Alam mo, sa Mindanao siguro, binaril niyo kami mga Kristiyano. Nakapabor lang kayo sa Qatar dito dahil takot kayo makulong eh. Pero yung mga ugali ninyo, kung sa Mindanao, baka niratrat niyo na kami ng mga Armalite ninyo. Relax lang kayo mga Muslim, masyado kayong mainit ang ulo eh. Ang nagtatanong dito ay kalmado. Mga Muslim, huwag kayong mainit. Tingnan nyo, kayo mga Muslim, pumasok pa kayo sa Sabah, tingnan nyo, patayan na kayo. Ano? Mahilig kayo ng patayan eh. Oh, sige, sino pang magtanong? Maghanda ka pa sa tanong ha? Anong Sige, tanong? tanong. Naintindihan mo yung tanong niya? Ano yun? Tanong yun o komento? Komento, Ustad. Komento. Anong gagawin natin? Alhamdulillah, tama naman siya, Ustad. Kumapakampi ka din pala eh. So, sige na lang. Sino pa dyan, sino pang magtanong? Oh. So, ang magtanong dito, brother. May tanong, Sige, sino? Sige dito. Di magtanong ka sa kanya. Oh. Tatanong ko sa'yo kung bakit sinasamba ng mga tao si Kristo. Dahil ang naging basihan nila, ang nakasulat sa John 3:16. For God so loved the world, but He gave His only begotten Son. But whosoever believe in Him should not perish, but to have everlasting life. Ibig sabihin, bakit samba si Kristo? Dapat sambahin si Kristo dahil magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba nga, sinabi niya, ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan mo ba yung sinasabi niya? Oo, Ustad. Sagutin mo. Bahala ka.
Kanina, yung Juan 17:3, iyon na rin yung kasagutan doon sa sabi mo, na kakatanungan mo na sa 17:3, sinasabi nga na ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala nyo siya, na nag-iisang tunay na Diyos. Ha? At itong si Kristo, sugo lang siya bro, sugo lang. Hindi siya... Subalit nasusulat doon, Sumasampalataya sa kanya. Halika. subalit nasusulat sa John 3:16, na ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Believes eh. Oh. Hindi sumampalataya, So, believes eh. believe. Maniwala. Maniwala. Ang pananampalataya at paniwala halos magkaparehas. Hindi po ba? Hmm. So, di ba? Believe. For God so loved the world. So, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. But He gave His only begotten Son. So, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ba ang tinutukoy na bugtong na anak? Hindi kilala. Di ba? Okay. So, ibig At ang sabihin- sino man sa kanya maniwala ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon ang dahilan kung bakit si Kristo ay sinamba ng mga Kristiyano. Brad, maniwala ka ba na nasulat sa Biblia yung binasa niya o hindi? No? Nasusulat, Ustad. Nasusulat. Tama yung sinasabi at binabasa niya, mali. Ayon sa nasusulat sa Biblia, tama yan, Ustad. So maniwala ka na nga si Kristo, anak ng Diyos. Base sa nasusulat dito sa versikulo sinabi niya. So praise the Lord. No. Si anak na ng Diyos si Kristo ngayon sa iyo. Hindi, Ustad. Ha? Ay na yung mga sulat at naniwala ka sa nasulat eh. Ha? Naniwala ka sa nasulat eh. At ang sa nasulat ay anak ng Diyos at naniwala ka sa nasulat, di ngayon, si Kristo, anak na ng Diyos. Supak, reklamo ka? Oh, wag na. Sige na, praise the Lord, hallelujah. Babotos muna kita ngayon. Babotos muna kita. Wala na kang panagang. Sige, iba na. Tama, maganda yung tanong mo, Brad. Nahirap. Pagkuhan mo ng pansin yan, mag-aaral ka, paano mo sagutin? Baka hihingi ka ng saklulo. Pagsagot mo, Ustad. Talagang nagpasaklulo talaga, oh. Tama. Okay. Tama. Okay. Tama ka. Sinabi ko naman sa'yo eh. Pag mahirapan ka, hingi ka ng saklulo. Oh. Sige, babasahin natin. Babasahin natin. Okay. For God so loved the world that He gave His only Son. Diba? Sa King James Version, begotten Son. Dito, wala nang begotten. Only Son na lang. That whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Believes. Okay? Hindi worship. Believes dito, whoever believes in Christ, ang ibig sabihin, maniniwala tayo kay Kristo. Ang mga Muslim, naniwala tayo na ipinanganak siya na walang tatay. Opo. Ipinanganak siya na may mga kapangyarihang himala, dala-dala. Opo. Nag-ayos gumamot ng mga kitungin Opo. bilang Muslim. Siya po ay nagsasalita, maliit pa siya, nagsasalita kasi silang lamang, sanggol pa, nagsasalita na siya. Si Kristo ay nagbuhay ng patay sa kapangyarihan ni Allah. Nasulat din yan sa ating Quran na kahit nagbuhay pa siya ng patay. Ha? Marami siyang himala. Nandun po sa Quran. Naniwala po tayo doon. Pero yung sambahin, yun po ang bawal dahil hindi po nagsabi si Kristo na sambahin ninyo ako. Ha? Ang sinabi lang dito, kung sino believes, whoever believes, maniwala kay Kristo na ano? Maniwala na ano? Sugo. Maniwala na bilang sugo. Dahil sabi niya, siya ay tao. Ha? May utang ka na sa akin. Ustad, dagdag ko. Okay, dagdag. Dagdag ko, John chapter 5 verse 40. 24. 54. Na nagsasabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita na sumasampalataya sa Kanya, na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. John chapter 17 verse 3, katotohanan, ito ang buhay na walang hanggan, nang makilala ka na ikaw ng isang tunay na Diyos. So, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala siya, na isang tunay na Diyos. Maliwanag yan. Sino yung Diyos na yun? Si Allah. Ha? Si Allah. Kasi mga Arabo kasi kayo eh. Ha? Pero Jesus yan sa amin, sabihin nila. Kasi Arabo kayo.
Allah. So sa amin ay Jesus Christ. Oh. Ikaw, hoy. Ayaw na. Masunog ang microphone. Pero walang ka, sandali lang, kondisyon. Pag magsagot ka, yung ulo mo, palamigin mo. Baka tanggal ng balbas mo sa akin. Ha? Ayusin mo magtanong, magsagot. Yung kalma, relax. Malamig ang ulo. Mga kababayan, Mga kabayan. mali yun nga sabihin na si Jesus ang sinasamba dahil si Jesus ang pangalan niya, hindi Jesus. Dito sa Saudi Arabia, ang Oy, pangalan oy, niya oy, iba. Qatar ito. Hindi ito Qatar, Saudi dito Arabia. sa Qatar, sa Middle East, hindi Jesus ang pangalan niya. Ano? Pangalan niya si Isa Al-Masih. Oh, talagang bugnaw ka na. Lalamig. Bigyan mo ng regalo. Para totoo yung lalamig. Bigyan mo ng regalo para lalamig pa. Ayusin mo ha. Ang init ng ulo, para nakainom ka ng gasolina kanina ha. Pusporo na lang kulang sa'yo. Ingat ka. Okay, sino bang magtanong dyan mga kapatid? Sige, tanong pa brother. Maganda ito, Sige, sige. para sa kanya. Sige. Para sa'yo. Tatanungin ka pa niya. Okay, sige. Tanong Game. kita. Hingi ka na. Game? Grabe. Game to. Oh, sige, tanong. Sige. Ito inabasa ko na sa Biblia, hindi ko lang matandaan kung anong verse. Sige, sabihin mo lang. Ano ba yun? Walang problema. Hindi ko, hindi ko matandaan kung anong versikulo sa Oh, walang Biblia dahil problema. medyo matagal. Sige, na. sabihin mo. Dahil ang sugo ni Jesus ay ang kanyang isang apostoles ay nagpalakad ng isang pilay. At sinabi niya, sa ngalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka. At ang pilay ay nakalakad at sinamba si Jesus. Ang tanong, dapat nga bang sambahin si Jesus? Dahil sinabi niya na sa ngalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka. Sa ngalan ni Jesus. Ngayon, on that time, nakatayo ang pilay na yon. So dapat nga bang sambahin si Jesus? Pakibasa nga. Ano, mislead ka man. Nandyan? Nakita mo? Hindi Okay. ko nakita. Totoo yun. Pero ang sinabi dito, iba eh. Acts chapter 2 verse 22. Iba eh. Sinada. Oh. Men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man. Galing, ang kod niya dito, ang layo mong tonada eh. Sintunaw ka. Ang tanong niya dito, sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo. Ay ginamot yung tao sa pangalan ni Kristo. So dapat siya sambahin. At sinamba nga. At si Jesucristo hindi nagsabi, wag niyo akong sambahin. Sinamba siya. Ano, likramo ka? So anong sagot mo doon? Sa sagot niya. Baka hingi ka ng saklolo naman. Ha? Pagkisagot mo na agad. Talaga grabe ito. Palagi ako. Okay mga brother. Totoo yung sinabi niya. Hindi ko malimutan ko lang ng bersikulo. Pero tama. Mayroon pang dagdag doon. Si Thomas. Si Thomas din nagsabi niya, my Lord and my God. No, mayroon din. Yung si Thomas. Una, doon tayo sa ginamot. Sa pangalan ni Jesucristo, magamot ka. So, narapat lamang, nagamot ang tao. Dapat lamang samba si Kristo. So, yun ang iniisip. Tama yung pagsamba ni Kristo. Mayroon din brother ang nagsabi sa atin, sa ngalan ni Satanas. Mayroon sa atin mga satanism. Sa ngalan ni Satanas, sa kapangalan ni Father Ecleo, sa pangalan, gumagamit din sila ng mga pangalan eh. Naayos din yung may sakit. So, sambahin natin si Satanas. Sinabi nga ni Jesucristo, balik tayo sa Matthew 7 verse 22. Many of that day, on that day, they will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in thy name? And in thy name we cast out devils. Sa pangalan mo, we cast out devils. And in thy name we do great miracles. Ibig sabihin, kasama yung sinabi mo. Nag-aayos ng mga sakit. And I will prophesy into them, sabi ni Jesucristo, Matthew 7:23. And I will prophesy, I will say unto them, get out from me, you evildoers. Yung mga tao na yon, yun ang sinabi ni Kristo, na may marunong tatabi, sabi niya nga, Lord, Lord. Pero hindi naman siya nagsasabi. Nag-ayos, nagamot sa pangalan ni Kristo, daw, tama ka. Pero ang sabi ni Jesucristo, si Jesucristo mismo ang nagsagot. Nang nagsabi niya, you evildoers, wicked generation. So yung mga wicked ka, pag ginamit mong pangalan ni Kristo, Lord, Lord, nako, wicked ka, diablo ka. Malaki ng utang mo sa akin, engineer. Alam ko malaki yung sahod mo, engineer ka. Tinutulungan kita dito. Tuwing sagot, tinreal, ha? Umaya na. Sikreto sa akin. Sige, tanong ka pa.
Gusto Ha? pala niyang ipaabot Ha? sa mamabasa pala pero mataas ang explanation. Oo. John chapter 5. Oh, so, pero totoo, hindi naman tayo nagreklamo. Pero si Kristo, nagsabi siya. Nga magsabi sila, Lord, Lord. Ha? Magsabi na sa akin, Lord. Bakit? Dahil alam ni Kristo at tinuturo ni Kristo na isa lang ang Lord sa langit. Di ba? Tinanong siya, Marcos 12, versikulo 29. Sinasabi siya, there is only one Lord and one God. Ha? Tapos tawagin mo siya nga Lord, si Jesus. Dalawa na ang Lord. So, galit si Kristo. Maging wicked ikaw. Wicked. Engineer, hindi ka na makapahinga. Makahinga. Maraming salamat. Inshallah. Alhamdulillah. So, magpasalamat po tayo ni Brother Engineer Omar. At alhamdulillah, ito mga estudyante namin dito sa Street Da'wa at sa Da'wa Training Course. Alhamdulillah. At malaki rin ang aming kasiyahan dito dahil kahit paano nakapagsalita dito ang aming mga brother. Okay? So, sino pang magtanong, sino pang magsalita? May oras pa tayo? Wala na, Ustad. Ha? Wala na, no? Oh, ito, magsalita ka? Yung ulo mo, may gasolina yan eh. Ha? Kalamig na? Kalamigin mo ha? Sandali. Magtanong ko, Ustad. Magtanong ka. Huwag kang, alam mo, yung mga salitang mga hait ba? Anong hait sa Tagalog? Matalim. Matalim. Mga hait. Ano pa? Espada. Blade. Huwag kang mga salita na ganon. Okay? Dapat, ang Muslim magsalita, malambot, malamig. Okay? Sige. Ustad, magtanong ako tungkol sa mag-asawa. Nag-asawa ko una, tapos naghiwalay kami. Nag-asawa naman siya na pangalawa. Namatay yung asawa niya. Napasawa na pangatlo, namatay pa rin. Pangapat, namatay pa rin hanggang kapito. Ngayon, Ustad, sa kabilang buhay, sino ang tunay na may-ari ng babae na yan? Marami asawa? Ano akala mo, si Kristo ako? Nagtatanong Ha? lang. Yung tanong na yun, tinanong yung kay Kristo eh. Nagplano ka ba na mag-asawa, tapos patayin mo? Hindi. Ha? At matanda na kasi ako. Kung mag-asawa ko, mamatay ako, mag-asawa siya na ulit. Ay gusto ko yung asawa, mahal ko yan eh. Ay kung mag-asawa niya ulit, dapat hindi siya mag-asawa dahil pagdating sa kabilang buhay, siya pa rin asawa ko. Di ba? Sinagot mo na ng tanong mo, upo ka na. Tanong mo, sinagot mo na eh. Bakit sasagutin ko pa? Sige, sinong magtanong dyan? Halika dito. Ustad. Tinata. Okay. Abdul Aziz, mamaya ha, after mag-grade.